Sorry na. Gising na po si Meow Meow. Huwag maingay. Hello mga kamoma, ito na po yung buong video sa pagpapakapon ko sa lahat ng mga alaga ko except lang kay Uncle Fifi and Baby Chuchay. Ang una nga po pala namin pinakapon mga kamoma, si Mommy Bada at saka si Mommy C3. Sobrang happy ko talaga mga kamoma dahil libre lang ang mga female cat ko dahil sa must pay program ng Jensan City Veterinarian. At nakita ko nga ang mga kapatid nilang mga miming, syempre ang mga kapwa nating fair parents, kaya I'm so happy dahil nga na-meet ko din sila mga kamoma. And halos lahat ng napakapon dito mga kamoma ay puro mga female cat dahil yun kasi yung unang pagkakaalam namin. Kaya syempre uptake po ng ating mga kapwa fair parents, nagdali-dali po sila adto sa Robinsons. Maunay ganahan ako, bakay very alert po ay sila. Syempre magpapahuli pa ba naman tayo? So i-grab na yun nato ang opportunity mga kamoma at this moment. Maunang dako kaya akong pasalamat mga kamoma sa mga coordinators, sponsors, and dedicated vet students, volunteers of USM for the successful must pay program. Syempre, hindi talaga magiging successful ang ganitong programa kung walang mga sponsor mga kamoma, kaya iyan yung lagi nyong tatandaan. Then, after ng kapon, meron nga silang pa-free na cat food at saka dog food mga kamoma. Alam nyo, nawala yung kaba ko mga kamoma kasi nung nakita ko the way sila magkapon ng mga miming, sobrang okay at saka konti lang talaga yung sugat nila. Naka-experience kasi ako before, nung pinakapon ko sila Tita Myo, medyo malaki nga yung sugat nila. Pero eto mga kamoma, maliit lang siya kaya very kampante talaga ako, and so yun, alam ko talaga na safe talaga sila. Kaya thank you so much sa Biyaya Animal Care. Ang galing talaga ng mga doktor nila mga kamoma. So tingnan nyo, nakakaawa silang panoorin, pero syempre, para din naman ito sa kanila itong mga ginagawa natin. Then, heto na nga si Mommy Bada mga kamoma. Wala na siyang malay. So lifong na yun ang atong mommy na maldita. Hoping talaga after niya makapon magiging mabait na siya. Yes, naawa naman ako dito sa dalawang pusa mga kamoma na nilagay sa basket. So pinapahiram ko muna itong stroller para naman hindi sila panay labas mga kamoma habang hindi pa ginagamit ni Mommy Bada. Sa mga nagtatanong kung bakit kailangan lumabas yung dila ng mga pusa or ng mga aso mga kamoma, para po kasi yung laway nila ay lalabas at hindi po nila malunok. Delikado po kasi kapag malunok nila yung laway nila mga kamoma or hindi nila ma-open yung kanilang bibig dahil may chance na sila po ay hindi makahinga. And kapag yung iba naman ay hindi nila na-open yung kanilang bibig or hindi na ilabas yung kanilang dila, kaya ang ginagawa po nila ay nilalagyan po nila ng hose mga kamoma dahil yun po yung labasan ng hangin. So ayan, tapos na nga si Mommy Bada at saka si Mommy C3. Kami uuwi na ng bahay mga kamoma para makapagpahinga, at syempre ang pagkakaalam ko lang talaga na pwede yung dalawang pusa para sa isang tao, kaya ayun, sila talaga yung pinauna ko, pinatarget ko si Mommy C3 at saka si Mommy Bada. And mabilis naman po yung recovery nila mga kamoma after nilang nakapag-rest. So syempre, wet food talaga yung ipapakain natin sa kanila. At nilagyan ko din ng protection si Mommy Bada at saka si Mommy C3 mga kamoma para hindi muna nila madilaan yung kanilang sugat. At nung nalaman ko pala mga kamoma na pwede ang mga male dog at saka male cat, kaya syempre si Moma pa ba? So ayun na, dali-dali din ulit kaming bumalik sa Robinsons mga kamoma. Sayang po ng opportunity pero tingnan nyo yung mga diaper nila Coco. Diyos meyo, hindi na talaga kasya. Kaya binalot ko na lang ng pipad mga kamoma, pero ang ending kinakagat nila. Kaya ang sabi ko din sa mga aso ko mga kamoma, mamamasyal kami sa Robinsons, pero hindi pala nila alam. Matatanggalan na sila ng lato-lato mga kamoma. Syempre i-grab ko na rin yung opportunity dahil wala nga dito si Apa. Ayaw talaga kasi ni Apa na mapakapon ko sila mga kamoma, pero syempre tayo ng mga fur parents na fur mom, alam natin kung ano yung nakakabuti sa mga alaga natin. Kaya eto na, wala na isagapal kay naalaman sa Korea si Apa. So eto, magagawa ko ng gusto ko. Pero grabe, perfect timing, perfect talaga ang lahat mga kamoma. Sipin mo yun, sabay-sabay kong napakapon lahat ng mga alaga ko na hindi ko pa napakapon mga kamoma. Kaya answered prayer talaga para sa akin itong ganitong activity. Tahol sila ng tahol mga kamoma dahil mukhang alam na yata nila kung ano ang susunod
susunod na mangyayari. Matatanggalan na nga din ng lato-lato si Blackie mga kamomo. Tingnan nyo, oh, kita kayang lato-lato kay ginakagat niya man ang kanyang pipad na cover. Actually, naaawa naman talaga ako sa kanila mga kamoma. Pero syempre, iniisip ko talaga yung lagi silang nag-aaway, lagi silang nagtatalo at kapag nakaamoy sila ng babaeng aso, ayun, halos magwawala talaga sila mga kamoma. Kaya yan, tingnan nyo, sa wakas, sila ay nalifong nagyod o wala na silang kamalay-malay. Pagising nila, wala na silang lato-lato. Napansin ko talaga mga kamoma, yung mga anak kong dambuhala ang pinakamalaki dyan. Kaya yung security guard ay abay natakot. Kasi wala daw kaming kasama at nag-iisa-isa kami ng mga kapatid ko. Sabi ko naman na carry naman namin to. Mukhang mabait naman din sila mga kamoma kapag ka nasa maraming tao. By the way, si Brownie nga po pala mga kamoma, dalawa yung kanyang operation kung nakita nyo malapit sa tiyan at saka dun sa kanyang lato-lato. So, isa lang kasi yung kanyang lato-lato kaya hinahanap talaga nila yung isa. Dahil kapag hindi daw nakuha ang isa mga kamoma at meron pang chance na makakabuo si Kuya Brownie. Kaya ayun, ang galing talaga nila. Hinanap talaga nila yung isa para matanggal nila mga kamoma. So the best, hindi talaga ako nagkamali sa ginagawa ko mga kamoma. Tama nga talaga when God's works in mysterious way. Kasi grabe talaga yung pag-inquire ko, nai-stress ako. Syempre, ang mahal ng pagpapakapon mga kamoma. Lalo na kapag kasabay-sabay. Kaya tiniis ko talaga itong 2 araw mga kamoma. Yes, nakakapagod pero worth it talaga. At syempre, nagpapasalamat din ako sa dalawa kong kapatid na umalalay sa akin mga kamoma. Kasi kung ako lang mag-isa, hindi ko talaga kaya at buti na lang meron akong kapatid na laging nandyan para lang umalalay sa akin. Alam ko minsan nagko-complain na sila, alam ko napapagod na sila, pero sobrang nagpapasalamat ako sa kanila mga kamoma dahil lagi pa rin nila akong sinasamahan sa mga gusto kong gawin. Lalo na sa pag-aalaga dito sa mga anak kong 4 ng paa mga kamoma. So ayan, nagpatong na kami dyan ng mga cartons at naglagay din ako ng tali kasi nag-aaway pa rin sila mga kamoma kahit nanghihina na sila, kahit wala na silang lakas. Napakasuplado talaga nila. Kaya iyan, pati tuloy si Tino, namana na din sa pag-uugali nila. At the second day ng pagpapakapon mga kamoma, dinala ko naman ang mga apo kong pusa. Syempre, pinauna ko si Dolgore, si Bomgore, at saka si Beba. Boss, ang 3 kong apo na tilapia mga kamoma, so sinabay ko na sila dahil nga si King B nauna na pala siyang nakapon sa City Vet nung nakaraang araw. Since 3 naman kami ng kapatid ko mga kamoma, kaya sabi ko tigda 2 kami. Kaya buti na lang talaga mga kamoma, allowed yung mga male dog at saka male cat dito. Kaya ayan, ginagrab na ginamo ang opportunity no. Kami pa ba? Kapag mga fur parents talaga no, napakalakas ng pandinig, di na magpapahuli sa mga balita. Kaya yung mga face na nakikita ko nung isang araw, nakikita ko na rin ulit sa pangalawang araw. Syempre, libre na ito mga kamoma, magpapahuli ka pa ba? Effort mo lang talaga ang kailangan dito mga kamoma para magawa mo yung mga bagay na ganito. Syempre, tayo naman, gusto talaga natin kung ano yung nakakabuti para sa mga anak nating 4 ang paa. And ang pinaka the best pa talaga mga kamoma no, kasi yung mga apo ko running to 9 months na sila. And shout out kay Dr. Edward Alexander Lezon. Siya po ang head ng Jensen City Veterinarians at sa Cebu City Government Department headed by Veterinary Medicines and Fisheries by Dr. Alice Utlang. Biyaya Animal Care, PVMA Philippines Veterinary Medical Association, Robinsons Jensen, Southern Medical Chapter INC, Robinsons Malls Happy Pets Club, at sa mga coordinators mga kamoma, Rotary E-Club of Animal Welfare Advocates, Porpaws, Wags PH, and A Heart for Post Jensen. Daghang salamat ninyo. Og sa tanan ng mga generous sponsor, syempre hindi na natin ma-mention dito lahat mga kamoma. Pero alam nyo ba, for the second day, nung napakapon na itong mga apo ko mga kamoma, dito na ako umiyak. Nung nakita ko kasi si Bombom, si Doldol, at saka si Bebang mga kamoma, so napatulo talaga yung luha ko. So as in, umiyak talaga ako. And I feel sorry for them kasi nga baby pa lang sila. Although 8 months, 9 months, pwede na talaga. Pero feeling ko talaga kasi is parang mga baby pa sila. So iba pala nga talaga ang pakiramdam pagdating na sa mga apo natin. I think andun yung awa ko. And at the same time, para din naman sa kanila itong ginagawa ko. Syempre iniisip ko kasi si Mommy Bada, si Mommy C3, nakatry na kasi sila nagkaroon ng anak. So kaya hindi ako ganun ka-emotional. Pero pagdating dito sa mga apo ko mga kamoma, napaka
emotional ko. Hindi naman ako siguro OA, siguro it's natural lang na ganun yung mararamdaman ng isang nanay. Nandun talaga kasi yung awa ko mga kamoma, dahil sa feeling ko sila talaga yung bunso ko, sila yung baby ko. And mabilis din naman sila naka-recover mga kamoma. So ayan, kumakain na rin nga si Bombom. Tapos si Doldol kumakain na din. At saka yung mga apo ko, ayan, naubos nga nila and gusto na nilang lumabas. Dahil may natira pa ngang energy ang moma nyo. So ayan, kinuha ko na rin itong mga dalawang aso. Actually, 4 to sila mga kamoma, pero yung dalawa kasi hindi ko makuha-kuha. At yung isa naman kasi mga kamoma, nakagat niya si ate. Pero I think play bite lang yun, hindi naman ako nagalit or something. So it's okay, kaya ayun, napa-anti-rabies ko din si ate. Ito talaga yung hiningi ko kay Lord na bigyan niya ako ng energy mga kamoma. Kaya ayan, si Dengdeng, syempre, dahil nga female ito si Dengdeng, so hindi na ako nagdadalawang isip at buti na nga lang, lumalapit din sila sa akin mga kamoma and very friendly sila ni Tisoy. Nakakatuwa din itong black na aso mga kamoma dahil panay pa yung tawag niya sa mommy niya. Hindi ko alam kung ano yung gusto niya kasi nga schedule niya na rin, pero nauna na kasi yung kasama niya, kaya nakakatuwa talaga silang panuurin mga kamoma. Yung mga stress reliever talaga natin sila. And buti na nga lang ito si Dengdeng, napakabait at agad din ako bumili ng collar at saka tali nila mga kamoma. Tapos nakita ko si Bungot mga kamoma, ang aso ng A Heart for Pose in Jensen. So ayan, may ID si Bungot, baka daw mawala, pero si Bungot ay kapon na yan siya mga kamoma. Namasya lang yan siya dito sa Robinsons. At gusto ko palang i-flex sa inyo etong damit ko mga kamoma. So ayan, speak voice. Yeah, kumain na rin ako ng rice dahil hindi nga ako pwede ng ibang ulam, kaya kanin na lang kinain ko kasi umabot na talaga ako ng 9 PM dyan. Grabe, wala talagang kapaguran ang mga staff at saka mga doktor mga kamoma. Believe jud kay ko sa ilahang energy. And lubos talaga ako nagpapasalamat sa kanila mga kamoma dahil tinulungan nga nila ako na ma-shave si Tisoy at natanggal nga lahat ng balahibo ni Tisoy, kaya ayan, malinis na si Tisoy. At sa wakas nakauwi na nga ako ng bahay at yung mga apo ko mga kamoma, nilipat ko na rin sila sa cage. And ay naku, abi na kog si Kinsa, si Chuchay, manda ay ni intawon. Kasi dyan kasi yung room ni Ate Bebang. So ayan, i-occupy naman da ay ni Chuchay. Sige lang, pag malaki-laki na rin si Chuchay, siguro around mga 1 year old, ipapakapon na din natin si Chuchay-chay mga kamoma. So medyo matagal-tagal pa, And at least, wala na tayong gaanong problema sa pagpapakapon mga kamoma. At dahil nga meron akong available slot sa City Vet para sana yun kay Maki, so kaya ayun, binigay ko kay Puti mga kamoma. That's the reasons kung bakit hinuli ko si Puti sa labas. Ang dami na din kasi niyang nabuntis mga kamoma, ang dami ko na rin nakikitang mga white cat sa labas. Pero siguro next time, ito na lang talaga yung gagawin ko mga kamoma. Yung mga male cat, huhulihin ko na lang siguro para kahit papaano meron akong makontribute, and then ipapares ko sila for 1 week, then i-release ko na rin sila sa labas siguro. Hoping bigyan pa ako ni Lord ng lakas dahil marami pa akong gagawin at marami pa akong tutulungan. So, ayun lang mga kamoma, maraming salamat sa inyong suporta and maraming salamat sa inyong panunood sa aming videos. Wag na wag po sana kayong magsawa na suportahan kami mga kamoma dahil kung wala kayo, hindi ko rin ito kaya.